Hindi na lamang SUV, MPV at sedan ang may pinakamagandang mga features sa panahon ngayon. Pati na ang mga 10 to 12 seater na sasakyan o van ay punong-puno na rin ng mga makabagong technology na kung saan hindi na lamang pangkalsada ngayon ay kaya na rin nilang sumabak sa mga off-road condition gaya na lamang ng isang bagong van na pag-uusapan natin ngayon. Isang pampihirang sasakyan na hindi na lamang pampasahero o pangkargo kundi pwede na rin sa halos lahat ng gamit sa sobrang flexible ng klase nito. Siguradong mapapamangha ka sa isang sasakyang akma sa modernong lifestyle, mapabiyahe, negosyo, adventure man ang hanap mo. Mula sa kilalang brand na kasing husay ng Japanese brand, ngunit mas moderno kesa sa mga Chinese brand na sasakyan. Ang kabuang detalye at nilalaman kasama ng presyo nito ay alamin natin. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po itong click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Kung sa Pilipinas masasabi natin na sobrang high-tech at advanced na talaga ng Toyota Alphard, isang kilalang minivan mula sa sikat na Japanese car maker na moderno, elegante at punong-puno na ng feature na mas komportable at pang-executive pa na klase. Pero alam mo ba na may bagong modelo ngayon na mas mura sa Alphard pero ang kabuang itsura at teknolohiya nito ay mas mukhang galing pa sa hinaharap. Ito ay walang iba kundi ang Kia PV5 2025 model. Sa unang tingin pa lang ay mapapansin mo na agad ang kakaibang itsura nito. Modernong parang galing future. Pero hindi lang panlabas ang astig dito dahil pati na rin sa loob ay punong-puno ito ng bagong technology at features na swak sa kahit anong gamit. Bagamat mukha itong first class luxury car ay magagamit pa rin naman itong pang negosyo o pang cargo kahit pang road trip kasamang pamilya. May iba't ibang klaseng variant kasi itong PV5 na mas mura. Merong pang cargo, pang pasahero at kahit yung may access para sa wheelchair. Kaya kahit ano man ang lifestyle mo, itong bagong van ay talagang babagay sa'yo. Pagdating sa design, itong PV5 ay may matikas na disenyo at may geometric shape. May kasamang matitibay na angular fenders at malalaking rear glass house na kung saan mas pinalapad ang mga bintana nito para sa mas mahusay na visibility. Ilagyan rin ng modelong ito sa side portion ng twin side opening rear doors para sa madaling pagloload at pagpasok ng mga pasahero. Isa sa mga comfortable at convenient na features nito ay ang pagkakaroon ng maluwag na cabin. May flat floor at flexible seating arrangement para sa mas komportableng paggalaw sa loob. At adjustable din ang mga seats nito depende sa variant. May sliding, folding at reclining seats na rin kasama. Karamihan sa mga switch nito ay mga naka-digital na, kagaya na lamang ng climate control na pwedeng isa-isang i-adjust depende sa preference ng bawat pasahero. Meron din itong sapat na storage space compartment na may 4,400 liters na cargo space para sa mga kargamento o gamit ng pasahero. Pagdating naman sa infotainment at technology features, itong Kia PV5 ay mayroong 12.9-inch infotainment touchscreen, may Apple CarPlay at Android Auto, may Bluetooth connectivity features, USB Type-C ports charging system at wireless charging pad at nilagyan rin ng digital instrument cluster. Marami ring bulsa at mga bottle and cup holder itong sasakyan para sa mas convenient na gamit. Bukod pa riyan, ang mga safety and security features din itong Kia PV5 ay mas pinaghusay. Para mas makasabay talaga sa modernong panahon ay nilagyan ng mga advanced na safety features ang minivan na ito na sobrang high-tech din talaga. Kasama ang mga driver assistant features nito, gaya na lamang ng forward collision avoidance assist na isang maagang warning para maiwasan ang paparating na banggaan. Nilagyan rin ito ng automatic braking para mapigilan ang pagkabangga sa ilang mga kasabayan o sa ibang mga sasakyan. Meron din itong lane keeping assist na tulong para hindi ka lumihis sa lane at lane following assist na automatic na sinusundan ang mga lane lines ng kalsada. Isa sa mga highlight nito ay ang pagkakaroon ng blind spot collision warning na may babala kapag may sasakyan sa mga blind spot o sa gilid na hindi nakikita sa side mirror para maiwasan na ring makasagi ng ibang mga kasabayan. At rear cross traffic alert pa na magagamit sa pagpapaatras lalo na sa mga parkingan. Nilagyan rin itong bagong minivan ng driver attention warning. Isang features na nakatutok naman sa kalagayan ng driver na mamonitor kasi nito kung inaantok, lasing, di naman kaya inaatake na sa puso ang nagmamaneho. Sa oras na ma-detect nito na may mga ganong sign ang driver ay kusa itong hihinto sa gilid ng kalsada para mas ligtas. Ilagyan na rin ito ng surround view camera o 360-degree camera para sa mas ligtas na pagpapark at sa maneuver, lalo na sa syudad na sobrang traffic talaga at sa masisikip na kalsada. At bukod pa dyan, may mga passive safety features din itong modelo, gaya na lamang ng maraming airbag sa loob. Meron
Merong front side curtain airbags para sa driver at passengers upang mas maprotektahan ang mga pasahero sa mga banggaang magaganap. Lagyan na rin ito ng anti-lock braking system na suporta sa preno. May electronic stability control na rin ito na nagpapanatili ng kontrol ng sasakyan kahit may daan sa madudulas o mga biglaang likong kalsada. May kasama pang hill start assist control para hindi naman umatras sa mga paahon na kalsada. Bukod sa mga safety features, nilagyan rin ito ng mga bagong security features. Kasama na dito ang smart key push start button na ito, kaya hindi basta-bastang mapapagana kapag wala ang mismong transmitter key. May anti-theft alarm na rin itong minivan para mag-iingay na lang kapag nasagi ng kung sino man. Nilagyan rin ito ng engine immobilizer at ng GPS-based tracking system para mamomonitor kahit sa cellphone kung nasaan itong van nakalagay. Ang lahat din ng mga ilaw nito, mapa exterior at interior, ay mga naka-LED type na naklase. At sa sobrang high-tech nito, kahit hindi mo na buhatin ang naka-wheelchair ay may sasakay mo na dahil meron itong tip-up seating para sa mga naka-wheelchair na passenger. User-friendly ito mga kaibigan sa may mga kapansanan o kahit sa mga bata. Well, kung pag-uusapan naman natin ng ilan pang bahagi nitong sasakyan, gaya na lamang ng makina nito, hindi talaga ito isang fuel type na transportation dahil itong PV5 ay isang fully electric van na nakabase sa EGMPS platform na galing din sa Hyundai Motor Group para sa purpose-built vehicle lineup ng brand. Kaya naman itong PV5 van ay gawa sa collaboration ng dalawang brand, ang Kia at Hyundai na nagmula sa bansang Korea. Gumagamit din ng PV5 ng single front mounted permanent magnet synchronous motor o PMSM na gumagawa rin ng mas malakas na output na 161 horsepower at maximum torque na 250 Nm. Isa lang din ang gearbox nitong sasakyan na may 1-speed automatic transmission type at front wheel drive layout na powertrain. Bagamat fully electric type vehicle itong sasakyan, umaabot naman ang kabuang bilis nito ng 135 km per hour at umaabot ang battery nito bago malobat ng 400 km. Fast charging din itong sasakyan dahil kaya nitong mag full charge nang wala pang isang oras. Gumagamit din itong van ng electric power steering na may rack and pinion design at kasama na rin ng electric assisted para sa energy efficient. Ang front suspensions nito ay double wishbone setup, naka-independent front suspensions din na nagbibigay ng stable na handling at mas magandang ride comfort kahit may biglang turn or rough road na condition. Ang torsion beam axle configuration naman ay inilagay sa likod. Mas simple, mas matibay at ideal para sa cargo applications dahil sa durability at cost efficiency nito. Matitigas at matitibay at talagang ligtas din ang mga bakal na ikinabit dito. Structural nito ay gumagamit ng multi-skeletal crush structure with ultra-high tensile steel frame na bumabalot sa chassis base na kung saan kapag magkaroon ng bangga o kung sakaling mabangga itong sasakyan ay hindi nito madadamage ang mga baterya, kasama na rin ang mga pasahero at ilang mga gamit sa loob nito. Pagdating sa braking system, ang front brake nito ay naka-ventilated disc brake at rear brake na naka-solid disc type na klase na sinamahan pa ng anti-lock braking system para sa ligtas na pagpipreno kahit sa mga slippery roads. Itong Kia PV5 2025 model ay inilabas lamang sa merkado nitong taon lang. Ito ang pinakaunang modelo ng Kia na fully electric van na klase gamit ang EGMPS platform. Isang flexible van na magagamit mo sa kahit saan na may iba't iba ring body configuration gaya ng pampasahero, pang-cargo, pang pamilya, pang adventure at kung ano paman, na nagsimula na rin ang produksyon sa bansang Korea at sa Europa nitong month of July din. Ayon sa Kia brand, ipag-aaralan din nilang i-roll out sa iba pang mga merkado itong sasakyan simula sa 2026 na kung saan may posibilidad ding dumating sa Pilipinas kung sakali man. At mayroon itong estimated price mula sa $35,000 na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot ng 1.9 million hanggang sa 2.5 million pesos. Yan ang rough estimate ng modelong ito kung sakaling opisyal ng dalhin sa Pilipinas. Maaring madagdagan at maaring mabawasan pa, depende sa ilang pang mga kaukulang charges nito. At pagkatapos niyan, ilalagay ko na rin ang isa pang luxury van na kakalabas lang din sa merkado. Unang ipinakita sa Shanghai Motor Show noong Abril 2025, itong bagong van na tinatawag na Vision V ay nakabase sa bagong van electric architecture o Van EA, isang plataformang disenyo para sa mga dekuryenteng van ng hinaharap. Sa unang sulyo pa lamang, hindi may kakailang presensyang dala ng Mercedes-Benz Vision V na ito. Isang sasakyang dekuryente, ngunit may disenyo na napaka-futuristic at may kalakihan din ng sukat. Meron itong haba na 5.5 meter
at lapad na 2.1 meter. Ang taas nito ay nasa 1.89 meter at may magandang korte sa buong body figure na nagpapakita ng magandang aerodynamic para sa mas mabilis na performance. Pagdating sa harap, kapansin-pansin din ang buong lapad ng grille nito na may halos 200 LED light elements. Highlighted din ang matingkad at nakatayong benchmark logo ng brand, nagpapaganda palalo sa presensya nito. Pagdating naman sa mga pintuan nito, kapag papalapit ng pasahero ay automatic itong nagbubukas. Ang design nito ay parang portal style doors na automatikong bumubukas na parang pakpak sa harap at sliding door naman sa bawat gilid sa likod. May retractable stepboard din ito na may ilaw na nagbibigay na kaagad sa mga pasahero ng napaka-eleganteng presensya dito. Kung iisipin, halos nakapagtataka na lang kung bakit ganito ang disenyo ng hugis nito. Well, may purpose din kasi yan mga kaibigan. Ang katawan nitong bagong Vision V, ginawa raw para labanan ang hangin. Mas maganda ang aerodynamic at tahimik na nagbibigay din ng mas magandang performance at mas efficient. Pagdating sa loob, makikita ang apat na executive style reclining seats nito na nakabalot ng purong puting napa leather. Meron itong malalawak na legroom, footrest at touch operated reclining system na automatikong nag-a-adjust depende sa iyong pangangailangan. Well, high-tech din ang mga salamin at windshield nitong sasakyan dahil naka-electrochromic partition glass na ito na kung saan mula sa malinaw ay biglang nagiging tinted sa isang pindot lang ng buton na nagbibigay ng privacy at nagbibigay ring protection sa mga sikat ng araw. Sa bandang likod, merong bumababa na isang malaking screen na may sukat na 65-inch 4K ultra-wide screen para maging multimedia entertainment ng mga pasahero sa likod. Sinusuportahan din ito ng 7 projector units na parang ang dating sa loob ng mga pasahero ay nagiging personal na sinehan itong modelo. Ang maganda pa dito ay napakaganda ng sound system nito dahil meron itong 42 na piraso na speaker surround sound system. Ang bawat tunog ay parang live mula sa paborito mong pelikula hanggang sa karaoke session on the go. Meron itong 6 na mood function na pagpipilian ng bawat mga pasahero nito sa loob. Depende kung anong gusto mong gawin o style nito na mas mag-i-entertain sa'yo habang nakasakay ka sa modelong ito. Kaya na lamang ng entertainment na kung saan pwede kang manood ng mga pelikula. Meron din itong tinatawag na relax mood na pwede ka namang makapag-relax ng mas maganda ng parang nasa loob lang ng hotel sa pamamagitan ng features nito. Meron din itong tinatawag na gaming mood na pwede ka ring maglaro ng mga paborito mong games sa loob ng van na ito. At meron din itong tinatawag na work mood na kung saan pwede kang magtrabaho ng tahimik, komportable at creative. Pang-5 ay meron itong shopping mood at pang-6 naman ang discovery mood. Bawat mood nito ay makikita mo ang pagbabago sa pamamagitan ng pagbabago rin ng ilaw, musika at display. Maging ang posisyon ng upuan ay nagbabago rin na nakadepende sa mood na pipiliin mo. Marami kang makikitang nakakalat na ambient lighting sa loob nito. Ang mga ilaw sa kisame, gilid at sahig ay programmable na gumagalaw ayon sa iyong pangangailangan at emosyon na kinakailangan. Kahit hindi para sa pasahero ang harapang bahagi ng van na ito, nilagyan pa rin naman ito ng magagandang features gaya ng super screen triple display dash, AI interface at real-time navigation. May isang digital cockpit na konektado sa lahat ng aspeto nitong sasakyan. Narito na ang lahat ng control maging sa kung paano ito paganahin at patakbuhin. At speaking sa pagpapagana mga kaibigan, ang van na ito ay nilagyan ng features na tinatawag na semi-autonomous driving na kung saan may kasalukuyang level 2 autonomous features ito na may kasamang adaptive cruise control, lane keeping assist para sa mga safety features nito. Kaya rin daw nitong van mag-level up sa pagiging hands-free driving gamit ang mga makabagong features nito na kung saan pwede mo nang iwan o paandarin nang walang nagmamaneho. Mainam din ito lalo na kung pupunta ka sa lugar na walang masyadong mga gasoline station dahil rechargeable lang itong modelo. Kaya pa rin itong tumakbo sa napakalayong kilometro sa full charge na baterya nito na umaabot ng hanggang sa 500 plus kilometro na layo. Kayang umikot ng buong Maynila ng 4 o 5 beses bago tuluyang malobat. Itong electric van ng Mercedes ay madali ring ma-full charge sa pamamagitan ng 22 kW AC charging at mataas na kapasidad para sa fast DC charging ay kaya na nitong mag-full charge mula sa 45 minutes hanggang sa 1 hour na pagcha-charge. Hindi rin masyadong kumukuha ng electric consumption ang mga features nito sa interior maging ang mga multimedia function nito dahil meron itong solar roof
panels na kung saan nagbibigay ng karagdagang enerhiya para magkaroon ng sapat na pagkukunan ng elektrisidad itong bagong sasakyan. Tumutulong din ito upang makapag-regenerate o mag-recharge ang auxiliary system nito. Bukod pa dyan, ang beneficiary nito sa sasakyan ay mas nagiging eco-friendly at energy top-up habang nakapark sa araw. Ibig sabihin, kahit nakapark lang ito at hindi nakacharge, pag hindi mo ginagamit ay kusa na rin itong nag-iipon ng enerhiya, lalo na kapag nabibilad sa araw. Bukod pa dyan, ay ligtas na rin daw gamitin itong modelo dahil nababalutan ito ng napakarami at advanced na mga safety and security features. Itong bagong Mercedes Vision V ay nilagyan ng pinakabagong ADAS system mula sa Mercedes-Benz. Kabilang na nga dito ang adaptive cruise control na kayang mag-adjust sa bilis ng sasakyan na tumutulad sa bilis ng sasakyan na nasa unahan. Nilagyan din ito ng lane keeping assist na otomatikong nagwawasto sa manibela kung malilihis na sa linya itong sasakyan. May kasama rin itong blind spot monitoring na may visual at audio warning signals kung may mga biglang nag-o-overtake sa gilid mo. Meron din itong forward collision warning na may automatic emergency braking na kung saan kung bigla na lang hihinto ang sasakyan sa harap ay mag-a-apply din ito ng automatic braking. O kaya naman kung may biglang tatawid na pedestrian ay hindi rin ito kaagad na mababangga dahil sa automatic braking at emergency braking na ikinabit dito. At gamit ang makabagong features na AI o Artificial Intelligence Based Safety Responses ay kaya nang matutunan ng sasakyang imaneho ang sarili nito nang walang nagpipiloto. Tumutulong din ito upang masense kung wala ng kakayahan o kapasidad ang driver magmaneho pa, yung tipong inaantok na, lasing o kaya naman inaatake na sa puso. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng 360-degree camera system. Sa tulong nito ay makikita mo na ang lahat mula sa mga sasakyang nasa tabi hanggang sa mga bagay na maaaring hindi abot ng mata mo, lalo na sa likuran habang nagpapaatras. May kasama na rin itong emergency assist at auto stop na kapag hindi na tumutugon ang driver, dulot man ng pagkahimatay o pagkatulog, na automatikong titigil ang sasakyan sa ligtas na lugar gamit ang emergency assist nito. Pagdating naman sa security features, nilagyan ito ng biometric access. Isang ligtas at siguradong paraan upang hindi basta-bastang mapasok ng kahit na sino man, lalo na kung hindi ka naka-registered o hindi ikaw ang may-ari nitong sasakyan. Nare-recognize kasi nito ang facial at fingerprints ng may-ari nito na kapag hindi ka authorized na pumasok dito ay hindi gagana ang lahat ng sistema nito o hindi mo ito mabubuksan. Meron din itong tinatawag na encrypted digital keys na kung saan pwede mo nang paandarin ang makina nito sa pamamagitan lang ng iyong mobile phone. Pwede mong makontrol ang ilan sa mga features nito gaya ng aircon system, multimedia, marami pang iba. Gamit lamang ang cellphone mo. At panguli sa mga security features nito ang pagkakaroon ng anti-theft system na konektado sa Central Mercedes Security Monitoring. Yung tipong mag-a-alarm na lang kapag may nakasagi o gumalaw nito sa labas ng bahay. Meron itong battery safety system na may multi-layer protection laban sa sobrang init at overcharging o di naman kaya sa mga physical damage na kung saan kapag matukoy nito na may abnormalidad sa baterya ay otomatiko itong titigil sa pag-andar kasama ng mga sistema upang maiwasan ang pagkasunog at pagsabog nito. May real-time monitoring at remote vehicle access din ito sa pamamagitan ng Mercedes Me app na ibibigay sa iyo ng dealer kapag bumili ka nito ay maaari mong i-track o i-unlock at i-lock ang sasakyan kahit na napakalayo mo dito. Maaari mo rin itong matrace kung saan man ito dadalhin nang humiram sa'yo na perpekto rin kung sakaling mawala ito sa'yo. Well, sa kasalukuyan, itong modelo ay hindi pa opisyal na inilalabas sa merkado pero ipinasilip na rin sa ilang mga auto show. Kung pag-uusapan ang magiging presyo nito kung sakaling narito ito sa Pilipinas, ang estimated price nito ay maglalaro mula sa 6 million hanggang sa 14 million pesos sa Philippine price. Well, yan ay masyadong mahal talaga lalo na sa mga ordinaryong tao. At kung tutusin, bihira naman talaga ang makaka-afford ng ganitong klaseng modelo. Ngunit, isa na rin ito sa pahiwatig na karamihan sa mga lalabas pang bagong mga sasakyan ay maaari na ring itulad sa bagong modelong ito na Mercedes-Benz Vision B. Kung nagustuhan yung topic natin ngayon, baka pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ang inyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video nito. Bago tayo magtapos, nais ko munang pasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatakili ka nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys.